Magandang oras mga kababayan, mga kagulingboy. Ano nga ba itong napabalitang military reset daw? Ito daw ay ang aksyon ng militar ng Armed Forces of the Philippines. Hindi ito kudita, pero ang magluklok daw ng isang interim president. Sabihin natin interim, ay hindi pa yun yung totoong presidente. Ay mayroon daw iluklok na interim president, walang iba kundi ang may-ari, CEO ng San Miguel Corporation ng SMC. Walang iba kundi si Ramon Ang. Kaano-ano kaya ito ni Atong Ang? Ang Chinese naman ay pari-pareho ang apelyido eh. Pero alam naman natin na si Ramon Ang ay matagal na yan sa Pilipinas. At legit na negosyante kasi nga San Miguel Beer eh. Di ba? Matagal na tayong umiinom yan. Masarap na beverages, mga kababayan. Kaya military reset, walang walang kudita, walang parahasan, automatic yan kasi back up yan ng buong sangay ng Armed Forces of the Philippines, Police, Navy, Coast Guard, Army, ano pa ba? Back up yan ng buong AFP, Armed Forces of the Philippines. At iluklok nila si Ramon Ang kasi nga ito yung napili ng mga bilyonaryo, tinatawag na mga oligarch sa Pilipinas. Si Ramon ang kanilang napiling. Pwedeng mamahala muna pansamantala sa Pilipinas habang nagkagulo. Kasi sobrang ng gulo eh, hindi na makontrol talaga ni PBBM ito. Kung mayroong ipakulong si PBBM dyan, baka magkagera pa. Kaya nga ay by next month ay mayroon na daw makulong eh. Pero kung wala pa rin makulong by next month, siguradong action na itong tinatawag na military reset. Ito yung buong armed forces na automatic suportado nila itong si Ramon Ang ayon sa Politico.com news, mga kababayan. Kaya kayo, saan kayo pupanig? Sa kudita, sa martial law, or sa military reset na mayroong interim president? Okay, balikan natin yan. Atin muna pakinggan ang balita dito courtesy ng Frontline TV5. Military reset, ang bilyonaryo negosyante na si Ramon Ang. Ang sagot ni Ang sa report na ito ni Drill Montalvo. Ito ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang, presidente at chairman ng San Miguel Corporation. Siya raw ang napipisil na mamuno muna ng bansa hanggang sa susunod na eleksyon. Base sa article na inilabas ng Politico.com.ph, usap-usapan daw sa grupo ng nagbi-business ang posibilidad na maging consensus caretaker si Ang. Sa gitna iyan ang tumitinding problema ng bansa sa korupsyon. Bukas daw sa ideyang yan ang iba pang mga bilyonaryo sa bansa, lalo na kapag lumala pa ang political paralysis at makaladkad pababa ang ekonomiya. Yan, so kaya nga ay umaksyon ang grupo na yan ng mga oligarchy kasi nakaladkad ng ekonomiya eh. Pinagnanakaw ang pera ng bayan, nakaladkad ang ekonomiya, wala ng investors, naparing investor sa Pilipinas dahil natatakot, dahil unstable ang ating sitwasyon ngayon sa gobyerno. Dahil mayroong nagtatangkang kudita, back up by China and the DDS, di ba? Marami ang nagsabi kay PBBM na mag-martial law ka na para makontrol mo lahat. Pero ayaw ni PBBM eh. Kaya mayroong sumibol ngayon na chismis, ito nga yung military reset. Ang kagandahan ng military reset ay walang yan. Walang makikitang katulad sa EDSA Revolution na kudita. Walang kaguluhan. Automatic yan na back up by the military, by the armed forces. Itong uupo na interim president, walang iba kundi si Ramon Ang, may-ari ng at CEO ng San Miguel Corporation ng San Miguel Beer. Mga kababayan, kayong mga umiinom dyan ng San Miguel, di ba? Baka pabor kayo kasi may-ari ng San Miguel eh. Ako, pagpipilian ako ng tatlo, martial law. Anong mangyari kapag may martial law? Nakakordon ang buong siyudad, ang mga checkpoint ay napakahigpit, hindi tayo makakalabas.
binubuksan ng ating mga sasakyan yan. At kahit may makita lang na isang kutsilyo, lagot tayo. Kapag martial law, ay hindi tayo makapaghabla, makapagkaso. Kasi military ruled government yan, military yan. At maraming aabuso kaagad yan ng mga pulis, sigurado ako dyan. Ngayon pa lang, headline ng mga pulis kasama sa holdapan. Lalo na kapag martial law, lagot ang mga oligarch. Okay, dito naman tayo sa kulitan ng mga generals na panis Japanese. Generals daw. Ilan lang ba yung generals dyan? Dalawa lang yata, 3. So dito naman sa kulitan ng generals, back up by China, back up by DDS, makadigong yan. So anong mangyari? Alam nyo na, tukhangan na naman, di ba, sa mga kalaban. Sa mga kalaban nila, tutukanyin na naman. Di ba? Oo. So, ito na tayo ngayon. Kung ako'y pipili sa 3, martial law, kudita, lidigong, at military reset ng mga negosyante sa Pilipinas, dito na ako sa military reset. Kasi walang checkpoint yan. Malaya tayong makapag-travel by land, sasakay ng kotse, walang magbukas ng ating mga kotse na checkpoint, mga kababayan. Ganun pa rin ang pagtakbo ng gobyerno, pero ang namamahala negosyante, so pwedeng lalago ang negosyo sa Pilipinas. At walang masyadong magkurakot ng panahon yan, kasi puro nga negosyante yan. Ang tinitingnan nila ay manatili ang kaayusan ng negosyo eh. Kasi yan ay mga bilyonaryo na mga negosyante itong grupo na ito. Kaya palagay kong iluplok nila si Leni Robredo eh. Pagdating ng 2028. Hindi na sila kakandidato ang mga oligarch. Sabi ni Ramon Ang hindi siya kakandidato. Pero kung iluklok siya, wala siyang magawa, uupo siya. Siya muna yung pansamantalang tinatawag na interim president of the Philippines, mga kababayan. Kaya dito, si Pulong nag-react. Ano kayang sasabihin nitong Pulong na ito? Pakinggan natin. Dik na pamumunuan ng highest leader. Dagdag pa ni Pulong, may natanggap siyang impormasyon na isa pang business tycoon daw ang personal na na-pressure para mag-resign si dating executive Lucas Bersamin. Ito raw ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief Romeo Bronner Jr. Kung totoo raw ang mga impormasyong ito, sabi ni Pulong, iniimpluwensyahan at minamanipula ng mga makapangyarihang negosyante ang ating gobyerno. Ay nako, mas okay na yan na mga negosyanteng Pilipino ang magmanipula ng Pilipinas kaysa China ang magmanipula. Takot si Pulong eh. Kasi ang mga oligarch galit yan kay Duterte dahil nga noon ang ABS-CBN pinasaran niya. At meron pang ibang mga negosyo na pinasaran ni Digong. Pinasaran ni Digong kaya takot si Pulong. Kasi hindi na makapasok ang China eh. Kapag nakaupo na dyan ang mga oligarchs. Kaya nakita ko dyan mga kababayan, kung hindi talaga kaya ni PBBM makontrol ang gobyerno na ito, ay wala tayong magawa. Saan ba tayo? Sa martial law, napakahigpit, maraming abusado na militar. Pwede tayong salvage sa daan eh, wala tayong magawa eh. Kapag martial law, maraming ma-rape na babae na maglalakad sa daan ng gabi. Totoo yan. Doon naman tayo sa kudita ng mga DDS. Di ba, back up by China, walang mangyari. Kaya dito sa military reset, kahit ayaw natin, ay yan na yung pinakamagandang piliin sa 3. Sa palagay ko, mga kababayan. Kasi normal pa rin ang ano ng Pilipinas, ang pagpatakbo. Normal, kasi nga mga negosyante yan. Kung doon tayo sa martial law, napakahirap yan eh. Matripan ka lang nandyan sa checkpoint, lagot ka, pwede kang ikulong eh. Pwede ka pang masalvage. Mga kababaihan, mga dalaga
Naglalakad sa gabi, napakadelikado. Wala na kasing ano eh. Sino bang huli sa'yo? Yung nag-control, military na eh. Napakahirap ng martial law. Kaya wala tayong mapuntahan eh, kundi military reset. Wala akong ibang nakita eh. Hindi naman ako sang-ayon dyan, pero kung ako'y papipiliin, ay dito na ako sa military reset kumpara sa martial law at doon sa kudita na maka-BDS. Kaya dito si Pulong takot na takot eh. Kasi re-risk back itong mga oligarch na inaapi ni Digong eh. Re-risk back ito kapag sila na yung uupo. Okay, so tapusin natin ang video courtesy ng Frontline. Sa politika, alam daw ni Ang na maraming hinaharap ngayon ang bansa. Naiintindihan niya kung bakit gusto agad itong masolusyonan. Pero ang pagsulong ay hindi lang dapat nakadepende sa iisang tao. Kailangan daw iisang direksyon ang gobyerno, pribadong sektor at ang publiko. Samantala, nagbabalay naman ang Malacanang kung totoo raw na dayuhang pondo ang nasa likod ng umano'y planong destabilisasyon laban sa Marcos administration. May katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign funded itong kanilang isinasagawang rally. Masasabi po natin ito'y pagtataksil sa bayan. Okay, ito naman, itong topic ni Claire Castro, ay ito yung nangyari sa rally. Hindi ito kasama sa military reset. Ito yung tinatawag na kudita ng mga makadigong na mga generals at retired army o retired serviceman noon. Ay sila yung nag-back up ng kudita. At sila ay funded by foreign country, walang iba kundi sino ko ba di China, mga kababayan. Yun yung sinabi ni Claire Castro na yung sa kudita, especially yung nagpumarcha, saan sila kumuha ng 5,000 pala kada ulo eh. 5,000 per head yung mga sumali sa marcha noong nakaraang rally Kaya ito inimbestigahan ng gobyerno natin at nakita nila na funded by a foreign country. Sino bang gustong ma-destabilize ang Pilipinas? Sino bang bansa ang gustong angkinin ang Pilipinas? Nang agaw na nga ng karagatan eh. Walang iba kundi China. Totoo yan. At ang China at saka sila Digong, di ba? Ganun eh. Manok nila si Digong eh. Manchurian candidate by 2028. Sino pa ba? Di ba? Alam niyo na, mga kababayan. Kaya dito na lamang natin tapusin ang ating episode ngayon tungkol sa military reset ng mga oligarch. Military reset, mga kababayan. Ihanda na natin ang ating kaisipan. Pero don't worry, ay normal pa rin ang Pilipinas niyan. Hindi yan martial law. Only military ang nag-look sa, sabihin natin kay Ramon ang pagka-interim president of the Philippines. So, mas okay na yan kaysa martial law at kaysa kudita. Okay, ako magpapaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan na isubscribe ang ating channel. Tatawagin ko lang tawagin ko rin na interim channel ng ating Golden Boy. Kasi ang ating Golden Boy ay malapit ng masara ng YouTube, mga kababayan. Kaya subscribe niyo lang itong channel na to. Dito muna tayo mag-upload araw-araw. At doon naman sa Golden Boy ay every other day ako mag-upload. Maraming salamat hanggang sa muli. Paalam and God bless the Philippines.